Ang ganda ng sunset no mga be, di ba? Buti niya lang natapos na yung hour na ito dahil sobrang init talaga dahil sa ngayon full blast na ang summer dito sa Solimania, Kurdistan era. May isa kami kasama dito ng Filipina na nakapag-asawa ng AFAM at magbe-birthday daw ang kanyang mother for tomorrow at sinundo niya kami dahil hindi rin niya alam kung paano i-prepare ang mga halutuin for tomorrow. Nagtatalo nga silang mag-asawa dahil nga daw ginagoogle nila kung paano daw i-marinate ang beef steak. So para hindi na sila mahirapan, itutulungan na lang namin sila. Katapos namin pala ito mag-dinner, kung alam na lang namin na pupunta pala kami sa kanila, dapat nagluto na lang pala kami ng extra ulam for dinner para hindi na magluto ang mag-asawang ito. Galing sa accommodation namin papunta sa kanilang mansion ay 10 minutes lang yung lalakbayin kung hindi traffic. So ito na pala yung daan papunta sa kanila. At bumaba muna kami dahil may nadaanan kaming watermelon. Chuti nga pala yung tawag dito sa local lingwahe nila na Kurdish. At may endorser pa pala ito ng dato puti. Sa dato puti, sana naman endorse, charot. Fresh nga pala yung mga fruits nila dito, mga be. Sobrang fresh at napakamura lang ng mga putas dito. So, dito pala nakatira ang aming kaibigan ng kapangasawa ng AFAM. So di ba kapag AFAM talaga angat ang buhay. So pagdating namin habang kumakain ng mag-asawa ng dinner, ay nagpe-prepare na rin kami ng aming imamarindi. Ito ngayon unang hiniwa namin ang beef steak dahil nga medyo frozen pa siya, kaya medyo matigas-tigas pa. Buti niya lang itong mga kasama ko. Napakasipag maghiwa. At sila na raw bahala mag-marinate dito kasi magagaling ito magluto yung kasama ko eh. So ayun, mag-asawa, chumichibog sila habang yung isang kasama namin ay nagbi-video call. Sana all. Madam kasi namin yan. So ayun yan, sila naghihiwa pa rin kami. Pero okay lang din naman kasi habang nag-iiwa kami, nagchismisan kami. Pinag-uusapan namin yung buhay ng ibang tao. Charot. O, dato puti, endorsement. Alam niyo mga be dito, sa mga Pilipino tayo at mahal tayo sa mga Filipino goods, tinetreasure namin yan kasi bihira ang mga Filipino products dito sa amin. Sobrang mahal kasi napakalayo kasi dito sa party ng Iraq na to. At pagkatapos ng kanilang gutay-gutayin at himay-himayin ang beef, para nga daw magkasilbi ako, ay ako na daw ang mag-grind ng beef gamit ang food processor na to. O, diba? Pagkatapos ng himay-himay at gutay-gutayin yung karne ng baka ng kasama ko at para daw magkasilbi ako, ay ako na daw ang mag-grind gamit ang food processor na to. Mga natakot akong magamit ng food processor kasi di ba parang ang talim-talib ng kutsilyo sa gitna at parang feeling ko may hiwa yung buong pagkatao ko, di ba? Akala mo namang mandol ako dahil wala to sa bundok. Ilalagay ko na sana yung yung makina agad, di ba? Tatakpan pa pala yun. Habang ako ay nagigiling ng karne, ito makasama ko naman ay todo hiwa dito sa panglumpia na recipe nila. Nahihirapan nga itong kasama ko na isa na ng carrots, diba? Magbanggod. Ano ba ngayon ito? Tagalog sa magbanggod. So magkayod. Ayan ba yung kudkud pala ng carrots. So ito nga pala yung ginagawa ko naman. Ay nagmamarinate naman ako ng beef steak. So ang mga nilagay ko na lang pala dyan ay ground black pepper, powdered garlic, sugar, at toyo. So, ginagawa naman ng kasama ko yung panglumpia naming recipes. At pagkatapos na namin balutin ng lumpia at ito na, sinasalansanan ng aming kasama para maayos at hindi mawasak sa loob ng chiller. At dahil nga malayam na yung gabi at may mga duty pa kami, ay nagpasya na namin umuwi na agad pagkatapos ng aming ginagawa dahil sobrang pagod kami sa duty at napagod din kami sa pag-prepare for tomorrow's celebration. Pakakaabangan nyo din ang aking upload ng part 2 ng ating chumaneknek na ito dahil for tomorrow ay kami din ang magluluto nito. So diba ang ganda ng lugar nila at napakatayag ng mga buildings. Ito pala yung daan palabas sa kanilang palasyo. Palasyo. And see you again for my next upload. Thank you very much.